Mainit na gabi sa probinsya, at ang isang simpleng biyahe ay nagbukas ng isang lihim na hindi ko inaasahan. Hello, ako si Teresa, 59 na taong gulang, taga Laguna. Sa mahabang panahon, nanatili akong ina at lola sa mata ng aking pamilya, pero sa gabing iyon, nagbago ang lahat nang maglakbay kami ni Ramon, ang aking manugang, papunta sa kanilang bahay sa Antipolo. Akala ko ay isang karaniwang biyahe lang ito, pero hindi pala. Ang araw na iyon ay tila walang kakaiba. Nagplano kaming pumunta sa bahay bakasyonan nila sa Antipolo upang mag-ayos ng ilang gamit. Si Ramon, 44 na taong gulang, ay matagal ko nang kilala mula nang mag-asawa ang anak ko, si Mia, 3 taon na ang nakalipas. Palagi naming pinag-uusapan ang mga pangkaraniwang bagay, ang panahon, ang mga balita, at mga simpleng kwento sa buhay. Pero sa gabing iyon, may kakaibang enerhiya sa loob ng sasakyan. Habang umaandar kami sa madilim na kalsada ng Antipolo, napansin kong biglang sumingaw ang init sa loob ng kotse, kahit na maayos naman ang aircon. Nakahiga ako sa upuan, at tumingin sa mga ilaw ng mga kainan sa gilid ng daan na paminsan-minsan ay sumisilip sa madilim na paligid. Hindi niya iniwasan ang tingin sa kalsada, may ngiti sa labi pero may kakaibang tingin sa mga mata. Bigla niyang sinabi, gusto mo bang marinig ang isang biro? Napangiti ako, dahil sa mga simpleng biro namin ni Ramon palagi ay maihalong tawanan at lamig sa relasyon namin bilang manugang at biyenan. Sinimulan niya ang kwento, sakay sa kotse ang isang lalaki at isang babae. Tinanong ng babae, ano ba ang iniisip mo tungkol sa akin? Sagot ng lalaki, ganoon din ang iniisip ko tungkol sa sarili ko. Tumawa ako ng malakas. Talagang walang hiya ka, Ramon. Bumiti siya ng may kumpiyansa, hindi ba't dapat marunong tayong pahalagahan ang sarili? Lalo na paglampas na 50. Napaisip ako, tama siya. Sabi nga nila, sa edad na ito ay nagsisimula na ang bagong yugto ng buhay, pero para sa marami sa amin, ito ay patuloy pa rin ang pakikipaglaban sa mga pang-araw-araw na hamon. Habang nag-uusap kami, napagtanto ko na sa loob ng 3 taon, hindi ako ganoon kaharap niya. Hindi bilang biyenan kundi bilang isang babae na may sariling kwento at damdamin. Ang mga salita niya ay hindi lang basta biro, may lalim ang mga iyon, ay hinahanap siyang kasagutan sa akin, at siguro, sa sarili niya rin. Ngunit sa kabila ng init ng gabi at ng aming pag-uusap, may isang bagay na hindi ko maipaliwanag, isang tensyon na hindi dapat naroroon, ngunit naroon. At habang naglalakbay kami papunta sa bahay bakasyonan nila, unti-unting nagbago ang tanawin, pati na ang aming relasyon, sa paraang hindi ko inaasahan. Tuwing naiisip ko ang gabing iyon, hindi ko maiwasang maalala kung paano nagsimula ang lahat, isang simpleng biyahe na puno ng mga hindi inaasahang usapan at damdamin. Pagdating namin sa Antipolo, tahimik ang paligid. Ang malamig na hangin mula sa bundok ay tila sumasayaw sa mga dahon ng mga niyog sa paligid ng bahay nila Ramon at Mia, hindi ito ang karaniwang bahay bakasyonan na puno ng sigla, mas simple. May halong tradisyonal na disenyo na puno ng mga antigong gamit na koleksyon ng pamilya. Habang naglalakad kami papasok, ramdam ko ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin ni Ramon, isang katahimikan na hindi ko maintindihan kung panandalian lang o mailalim na problema. Pumasok kami sa loob at agad siyang naglakad papunta sa kusina para asikasuhin ang mga papeles ng gas na kailangang inspeksyonin. Ako naman ay tumayo sa hallway, pinagmamasdan ang mga lumang retrato na nakasabit sa dingding, ang mga larawan ng pamilya, mga ngiti at yakap, mga alaala ng nakaraan. Sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi ko maipaliwanag na lumalabas sa mga mata ni Ramon, isang kakaibang tingin na parabang mailihim siyang gustong ibahagi, ngunit hindi pa handang sabihin. Habang ginagawa niyang kausap ang mga gas inspector, naramdaman ko ang kakaibang presensya niya sa paligid ko. Hindi siya lumalapit, ngunit lagi siyang naroon, parang anino na sumusunod sa bawat galaw ko. Ang bawat ngiti niya sa mga tao, sa akin ay iba ang dating, may halong pag-aalala, pangulila, at isang lihim na pagnanasa na hindi ko inakala na mararamdaman ko mula sa isang manugang. Sa mga sandaling iyon, naisip ko kung gaano karami ang hindi nasasabi sa pagitan namin. Parang may invisible na pader na naghihiwalay sa amin, ngunit sabay itong bumibigay sa mga sandaling kami ay magkatabi sa sala o magkasabay na nag-aayos ng mga gamit. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga tingin niya na tila naglalaman ng mga tanong tungkol sa akin, hindi bilang ina ni Mia o bilang biyenan, kundi bilang isang babae na may sariling buhay, sariling pangarap at sariling mga lihim.
At sa kabila ng lahat ng ito, naramdaman ko rin ang sarili kong pagbabago. Ang mga taon ng pagiging ina at lola ay nagdulot ng takot na mawala ang aking pagkakakilanlan bilang isang babae. Ngunit doon, sa simpleng bahay sa Antipolo, parang unti-unti akong muling natutuklasan, unti-unting bumabangon mula sa mga pagkakulong ng nakaraan. Hindi ko pa rin alam kung paano nagkaroon ng ganitong tensyon, pero ramdam ko na hindi ito basta-basta mawawala pag-uwi namin. At habang pinagmamasdan ko si Ramon na abala sa mga inspektor, naisip ko, may mga bagay na hindi natin inaasahan sa mga taong pinakamalapit sa atin, mga damdaming hindi natin agad maintindihan, at mga kwento na hindi natin inaasahang mabubuo sa gitna ng katahimikan ng gabi. Hindi ko maiwasang balikan ang mga sandaling iyon sa loob ng bahay ni Ramon sa Antipolo, kung saan unti-unting nabuo ang isang kakaibang koneksyon na hindi ko inaasahan. Habang naglalakad kami sa hallway, napansin ko ang mga maliliit na detalye sa paligid, mga lumang upuan na may banayad na ukit, mga kortina na may bulaklak na disenyo, at mga larawang nakasabit na tila may kwento sa bawat isa. Sa gitna ng katahimikan, nakaramdam ako ng kakaibang tensyon sa hangin. Hindi ito ang tensyon ng alitan o hindi pagkakaunawaan, kundi isang mahina, ngunit matindi na pag-igting, na parang may mga salitang hindi pa sinasabi, ngunit ramdam na ramdam. Si Ramon ay tahimik sa kanyang ginagawa, ngunit paminsan-minsan ay tinitingnan niya ako nang may kakaibang tingin, parang may gustong sabihin, ngunit hindi niya matapang na ilabas. Napansin ko rin na habang kami magkasama, unti-unting nawawala ang distansya na dati ay mahigpit naming pinananatili. Ang mga tingin namin sa isa't isa ay nagiging mas matagal, mas malalim, at hindi na lamang basta pagtingin ng manugang sa biyenan. Noong gabing iyon, habang nagkakape kami sa sala, napag-usapan namin ang mga simpleng bagay, ang buhay, ang pagtanda, mga pangarap na hindi natupad. Ngunit sa bawat salita, sa bawat tawa, may mga sandali na para bang tumigil ang mundo, at ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng puso ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero naramdaman kong may pagbabago sa pagitan namin, isang pagbabago na hindi ko dapat maramdaman, lalo na sa isang taong manugang ko. Naalala ko ang sinabi ni Ramon tungkol sa ipagpapahalaga sa sarili, sa aming biyahe papunta dito. Hindi ko noon naintindihan ng lubos, pero ngayon, habang kami magkasalo sa malamig na gabi ng Antipolo, tila unti-unting nauunawaan ko ang ibig niyang sabihin. Nasa kabila ng mga taon, ng mga responsibilidad bilang ina at lola, ay may karapatan pa rin akong maramdaman ang pagiging isang babae na may damdamin, nais at pangarap. Ngunit kasabay nito, nagtatanong ako sa sarili ko, paano kung ang nararamdaman kong ito ay isang pagkakamali? Paano kung ang tensyon na ito ay isang ilusyon lamang na nilikha ng pag-iisa at kawalan ng pansin sa sarili? At higit sa lahat, paano ko haharapin ang mga posibleng kahihinatnan nito sa aming pamilya? Habang pinagmamasdan ko si Ramon na nakaupo sa tabi ko, hindi ko maiwasang humanga sa kanyang anyo, ang kanyang matalim na mga pisngi, ang bahagyang balbas na nagpapalakas ng kanyang itsura, at ang mga mata niyang puno ng kwento. Sa edad na 44, napakaganda ng kanyang pangangatawan at presensya, at hindi ko maikakaila na minsan ay nadarama ko ang isang kakaibang atraksyon na hindi ko dapat maramdaman sa kanya. Ang gabing iyon ay puno ng mga tanong, mga pag-aalinlangan, at mga damdaming hindi ko lubusang maipaliwanag. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang relasyon namin ni Ramon ay hindi na magiging tulad ng dati. At kahit natakot ako sa mga susunod na mangyayari, may bahagi sa akin na sabik malaman kung hanggang saan aabot ang kwento namin sa gitna ng katahimikan at malamig na hangin ng Antipolo. Akala ko'y simpleng gabi lang iyon sa Antipolo, ngunit hindi ko inasahan na mababago nito ang lahat ng inaakala ko tungkol sa sarili ko at kay Ramon. Nang matapos ang inspeksyon ng mga gas workers, naglakad kami papunta sa sala ng bahay. Si Ramon ay tahimik, at ako naman ay sinisikap na itago ang mga salitang umiikot sa isip ko. Ang lamig ng hangin sa paligid ay kontrabida sa init na unti-unting sumisiklab sa loob ko. Pinilit kong ituon ang atensyon sa mga lumang retrato na nakasabit sa dingding, ngunit hindi ko maiwasang mapansin ang mga tingin ni Ramon sa akin, mga tingin na tila may dalang lihim. Habang nag-uusap kami tungkol sa mga pang-araw-araw na bagay, napansin ko na nagbago ang tono ng kanyang boses. Mas malambing, mas personal. Hindi na ito ang manugang na palaging nagbubukas ng usapan tungkol sa panahon o balita. Sa halip, naramdaman ko ang isang lalim ng damdamin na matagal nang itinatago. Sa bawat salita niya, tila binubuksan niya unti-unti ang kanyang puso, at ako'y natutong makinig ng higit pa sa mga sinasabi.
Teresa, biglang tawagin niya ako, alam mo ba na sa kabila ng lahat, may mga sandali na hindi ko maiwasang isipin kung paano mo nakikita ang sarili mo ngayon. Napanganga ako sa tanong. Hindi ko inaasahan na ganito ang magiging usapan namin. Hindi ko alam kung dapat ba akong masaya o matakot. Ako'y 59 na, sagot ko nang may bahagyang ngiti, at madalas kong isipin na ang mga taon ko bilang babae ay tapos na. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na nagpaparamdam sa akin ng kakaibang init. Hindi ka nag-iisa sa pag-iisip niyan, dagdag niya, marami ang nagdaramdam ng ganoon, pero ang mahalaga ay paano natin haharapin iyon. Habang nag-uusap kami, tumigil ang oras. Ang mga salita ay nagiging mga daan patungo sa isang mundong matagal ko nang nilimutan, isang mundo kung saan ako ay isang babae na may pangarap, damdamin at karapatan na mahalin at mahalin pabalik. Ang mga pahiwatig ng pagmamahal at pagnanasa ay unti-unting sumisilip sa aming mga mata, at hindi ko na mapigilan ang mga tanong na bumalot sa aking puso. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong maihangganan ang lahat. Si Ramon ay manugang ko, ama ng apo ko, at ako ay ina at lola na may mga responsibilidad. Paano ko haharapin ang mga damdaming ito na tila naglalaban sa pagitan ng tama at mali? Habang nakaupo kami sa tabi ng isa't isa, may isang pagnanasa na hindi ko maitatanggi, ang pagnanais na malaman kung ano ang susunod na mangyayari sa kwento namin ni Ramon sa gabing iyon. Sa madilim na bahay sa Antipolo kung saan unti-unting nagbukas ang pinto ng mga damdamin na matagal nang tinatago. Habang patuloy ang gabi sa Antipolo, unti-unting lumalim ang usapan namin ni Ramon, at naramdaman ko ang bigat ng mga damdaming matagal nang nakatago sa loob ng aming mga puso. Pagkatapos naming maghapunan sa maliit na kusina, naglakad kami papunta sa veranda ng bahay. Ang malamig na hangin mula sa bundok ay sumalubong sa amin, dala ang amoy ng mga pine tree at malamig na hamog. Nakaupo kami sa mga lumang silya, at ang buwan ay naglalabas ng malamlam na liwanag na bumabalot sa paligid. Tahimik kami sa simula, pero ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin, isang tensyon na hindi ko maipaliwanag, isang damdamin na hindi ko inaasahan na mararamdaman mula sa manugang ko. Si Ramon ay tahimik na tumingin sa malayo, ngunit alam ko na iniisip niya rin ang mga bagay na bumabagabag sa akin. Nang huli, tumingin siya sa akin ng diretsyo, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan, pagnanasa, at isang bagay na mas malalim pa kaysa sa simpleng pagkakaibigan. Teresa, mahina niyang sabi, alam kong mahirap ito para sa atin, pero hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Napangiti ako ng bahagya, ngunit may halong takot at pag-aalala. Ramon, ito ay delikadong landas, sagot ko, hindi lang tayo ang maapektuhan, kundi pati ang pamilya natin. Ngunit sa kabila ng mga babala at mga tanong sa sarili, hindi ko maiwasan ang pagdama ng init sa puso ko. Ang bawat sandali na kami magkasama ay parang isang lihim na mundo na tanging kami lang ang nakakaalam. Ang bawat titig niya ay nagpaparamdam sa akin ng isang bagay na matagal ko nang hinahanap, ang pakiramdam na ako'y nakikita, na ako'y mahalaga, na ako'y isang babae pa rin. Nangyari ang isang sandali na halos magdikit ang aming mga kamay, ngunit parehong umatras kami ng sabay. Ang hangin sa paligid namin ay tila naging mas makapal, puno ng mga salitang hindi nasabi, ng mga damdaming hindi na ipahayag. Alam kong mayroong isang linya na hindi namin dapat tawirin, ngunit sa puso ko, may isang tinig na nagsasabing baka ito ang simula ng isang bagong kwento. Pagbalik namin sa loob, napansin ko ang pagbabago sa kilos ni Ramon. Mas malambing ang kanyang mga salita, mas maingat ang mga galaw, at mas malapit siya sa akin kaysa dati. Ang aming paglalakbay ay hindi na lamang tungkol sa pag-aayos ng gas o pagbisita sa bahay, kundi tungkol sa isang bagay na hindi namin maipaliwanag, isang damdaming lumalaban sa pagitan ng tama at mali. Hanggang sa dumating ang sandali na hindi ko na matiis pa ang tensyon. Sa loob ng sasakyan habang pauwi, nang huminto siya sa gilid ng kalsada sa tabi ng isang maliit na gubat, hiniling ko sa kanya na huminto. Ramon, kailangan ko munang huminto dito, sabi ko, may bahagyang pag-aalinlangan. Alam ko na ang dahilan ay hindi lang simpleng pangangailangan, ito ay isang paraan para mapahinga ang puso at isip mula sa lahat ng nangyayari. Habang bumabalik siya sa tabi ko, ang ulan ay nagsimulang bumuhos, tila ba binubura ang lahat ng mga pagdududa at takot na bumabalot sa amin. Sa loob ng maliliit na sandali, kami lang ang nag-isa sa gitna ng ulan, at ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot para sa amin. Hindi ko inakala na ang gabing iyon ay magiging ganito kabigat sa damdamin ko, at habang nakaupo kami sa loob ng sasakyan sa gilid ng kalsada,
ramdam ko ang alon ng tensyon na unti-unting lumalakas sa pagitan namin ni Ramon. Habang ang ulan ay dumadagundong sa bubong ng kotse at ang mga bintana ay natatakpan ng mga patak ng tubig, tumingin siya sa akin ng matagal. Ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin, pag-aalala, pagnanasa, at isang malalim na pagnanais na maintindihan kung ano ang tunay na nangyayari sa amin. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay niya at tinanggal ang patak ng ulan sa pisngi ko gamit ang mga dulo ng mga daliri niya. Ang simpleng haplos na iyon ay nagdulot ng init na hindi ko inaasahan at para bang tumigil ang oras sa sandaling iyon. Teresa, mahina niyang bulong, hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero ramdam ko na may pagbabago sa pagitan natin. Hindi na ito simpleng manugang at biyenan lang. Nanginig ang puso ko sa sinabi niya. Alam kong delikado ang landas na ito, ngunit sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na gusto ng sundan ang damdamin na iyon. Tinignan ko siya ng diretsyo, at sa kabila ng lahat ng mga limitasyon at panuntunan, hindi ko maikubli ang pagnanasa na naramdaman ko. Ramon, sabi ko nang may pag-aalinlangan, ito ay isang bagay na hindi natin dapat paglaruan, lalo na para sa anak ko at sa pamilya natin. Ngunit bago pa man niya masagot, naramdaman ko ang kanyang kamay na dahan-dahang humawak sa kamay ko. Ang init ng kanyang kamay ay nagpaalala sa akin na sa kabila ng lahat ng mga taon at mga responsibilidad, ako ay isang babae pa rin, may mga damdamin, may mga pangarap at may kakayahang magmahal. Hindi ko alam kung paano ito haharapin, ngunit hindi ko rin kayang itanggi ang totoo. Ngunit sa kabila ng mga damdaming ito, ang aking isipan ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Ano ang mangyayari kung malaman ng iba? Ano ang magiging epekto nito sa aming pamilya? Paano kung masira ang tiwala at pagmamahala na matagal na naming pinagtibay? Ang mga tanong na ito ay bumabalot sa akin, ngunit sa lugar ng takot ay may isang lihim na pag-asa, ang pag-asa na kahit sa gitna ng lahat ng ito ay may paraan para mahanap ang tamang landas. Habang patuloy ang ulan sa labas, kami nanatiling tahimik sa loob ng sasakyan. Ang bawat sandali ay puno ng mga salitang hindi nasabi, mga damdaming nakatago, at mga tanong na naghihintay ng sagot. Alam kong hindi ito ang katapusan ng aming kwento, kundi simula pa lamang ng isang paglalakbay na puno ng mga pagsubok, pagpili at pag-ibig na hindi inaasahan. At habang nakatingin ako sa mga patak ng ulan na dumudula sa bintana, alam ko na ang gabing iyon ay magbabago sa buhay ko magpakailanman. Ang gabing iyon sa loob ng sasakyan ay tila isang panibagong mundo para sa amin ni Ramon, isang mundo na puno ng mga lihim at damdaming matagal na naming pinigilan. Ngunit hindi ko inasahan na may isang bagay pa na magpapabago sa lahat ng iyon at magdadala ng gulat na hindi ko pa naranasan. Habang nakaupo kami sa tabi ng isa't isa, biglang tumunog ang telepono ni Ramon. Hindi ko inaasahan ang tawag na iyon, lalo na sa gitna ng aming tahimik at puno ng tensyong sandali. Nang tingnan niya ang screen, napansin kong may malalim na pagkabigla sa kanyang mga mata. Hindi niya sinabi agad kung sino ang tumawag, ngunit ramdam ko na ang tawag na iyon ay may dala ng malaking pagbabago. Teresa, sandali lang, mahina niyang sabi habang sinagot ang tawag. Nakinig ako sa mga boses sa kabilang linya, mga boses na pamilyar sa akin, mga boses na dapat ay hindi ko nais marinig sa ganitong pagkakataon. Napag-alaman ko na ang tawag ay mula sa kanilang tahanan, mula sa aming anak na si Mia, may problema daw sa bahay nila, dagdag niya, kailangan naming umuwi agad. Naghalo ang aking mga damdamin, pag-aalala para sa anak, ang bigat ng aming pinagdadaanan, at ang takot na baka ang aming lihim ay malantad sa hindi inaasahang pagkakataon. Habang pinapatakbo ni Ramon ang sasakyan pabalik sa bahay, hindi kami nagsalita. Ang katahimikan ay mas mabigat ngayon, puno ng mga tanong at pangamba. Sa daan, iniisip ko kung paano namin haharapin ang lahat ng ito. Ang mga damdaming unti-unting sumibol ay tila napapawi ng bigla ang pangyayari. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko sa loob ko na may isang misteryo pa na kailangang lutasin, isang bagay na hindi ko pa naunawaan, ngunit alam kong makakaapekto sa landas ng aming buhay. Habang papalapit kami sa bahay, napagtanto ko na ang gabing ito ay hindi lamang tungkol sa amin ni Ramon. May mga lihim na nagtatago sa likod ng mga pinto, mga kwento na hindi pa nasasabi, at mga pangyayaring magbibigay ng hamon sa aming relasyon. At sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong ang nananatiling sumasagi sa isip ko, paano kung ang lahat ng ito ay simula pa lamang ng isang mas malalim na kwento na hindi ko pa alam ang buong katotohanan? Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin sa bahay,
Ngunit handa akong harapin ang anumang darating. Dahil sa gabing ito, natutunan ko na ang buhay ay puno ng mga sorpresa na minsan ay nagdadala ng sakit, ngunit nagbibigay din ng pagkakataon para sa paglago at pag-unawa sa sarili at sa kapwa. Pagkapasok namin sa bahay ni Mia sa San Mateo, ramdam ko agad ang bigat ng sitwasyon. Ang ilaw sa sala ay medyo mahina, at ang mga boses ng mga tao ay bumabalot sa paligid na parang may hindi magandang nangyayari. Si Mia at ang kanyang asawa, si Carlo, ay nakikipag-usap sa isang grupo ng mga kapitbahay at kamag-anak, ang mga mukha nila ay puno ng pag-aalala at tensyon. Habang lumalapit kami, napansin ko ang mga peklat ng pagod sa mga mata ni Mia. Nilapitan niya kami ng maihalong pag-iyak at pagkabahala. Nanay, may problema po kami, sabi niya nang halos hindi makahinga. Si Carlo ay naapektuhan ng isang aksidente sa trabaho at kailangan niyang ma-ospital agad. Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng kaba na pumuno sa dibdib ko. Ang lahat ng aming pinag-uusapan at nararamdaman ni Ramon ay biglang napalitan ng pangamba para sa kalagayan ng anak at apo. Si Ramon ay mabilis na kumilos, tumawag ng ambulansya at inasikaso ang mga kailangang dokumento. Ako naman ay nanatili sa tabi ni Mia, pinipilit maging matatag kahit naramdam ko ang sariling takot at pag-aalala. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng tensyon at damdamin namin ni Ramon ay tila napalitan ng isang mas malalim na pangunawa sa isa't isa. Isang pangunawa na sa kabila ng lahat ng aming pinagdaanan, ang pamilya pa rin ang pinakamahalaga. Ngunit habang pinagmamasdan ko si Ramon na abala sa mga pangyayari, may isang bagay na nagdulot sa akin ng kalituhan. Napansin ko ang isang kakaibang tingin sa kanyang mga mata, parang may mga lihim na iniisip at hindi niya kayang ipaliwanag. Ang gabing ito ay puno ng mga tanong, hindi lamang tungkol sa kalagayan ni Carlo, kundi pati na rin sa relasyon namin ni Ramon. Habang naghihintay kami sa ospital, umupo kami sa isang maliit na waiting area. Tahimik kami, ngunit ramdam ko ang bigat ng mga salita na hindi nasasabi. Sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi ko maitagong nararamdaman, ang tensyon na unti-unting lumalalim sa pagitan namin ni Ramon, isang tensyon na hindi na namin kayang itago pa. At sa gitna ng dilim at katahimikan ng gabing iyon, isang lihim ang unti-unting lumabas mula sa mga anino, isang lihim na magbabago sa takbo ng aming buhay at magdudulot ng mga tanong na kailangang sagutin. Ang tanong ay, handa ba kaming harapin ang katotohanan na ito, kahit na ito ay magbago sa lahat ng aming inaakala tungkol sa pamilya? Ang gabing iyon sa ospital ay tila isang eksena mula sa pelikula, puno ng emosyon, tensyon, at mga salitang hindi nasasabi, ngunit ramdam sa bawat kisap ng mata at bawat paghinga. Habang kami ni Ramon ay nakaupo sa waiting area, napansin ko ang mga ugali niya na dati ko nang nakasanayan, ang mahigpit na paghawak sa braso ng upuan, ang bahagyang pagngiti kapag sinusubukan niyang itago ang kanyang pag-aalala, at ang mga sandaling tumitig siya sa malayo na para bang lumalayo ang isip niya sa nangyayari. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi niya kayang itago, ang tensyon sa pagitan namin na tila umaabot sa sukdulan. Hindi ko maiwasang isipin kung paano namin naabot ang puntong ito. Ang puntong kung saan ang mga damdamin namin ay naglalaban-laban sa pagitan ng tama at mali ng pag-ibig at responsibilidad. Ang bawat sandali ay parang isang eksperimentong delikado, isang laro na maaaring magwakas sa pagkasira ng pamilya o sa isang bagong simula na hindi namin inaasahan. Habang lumalalim ang gabi, ang mga alaala ng mga nakaraang araw ay bumabalik, ang mga tingin ni Ramon, ang mga salita na nagliliparan sa aming paglalakbay, at ang mga sandaling kami ay magkasama sa veranda ng bahay sa Antipolo. Ang mga ito ay parang apoy na unti-unting nagpapainit sa aking puso, ngunit kasabay nito ay may takot na sumalubong. Sa gitna ng lahat, napagtanto ko na hindi na ito basta usapin ng pagiging manugang at biyenan. Ito ay usapin ng dalawang taong naglalakbay sa isang landas na puno ng pag-aalinlangan, pagnanasa at pag-asa. Ngunit ang landas na iyon ay puno rin ng panganib na sirain ang mga pundasyon ng aming pamilya at ng mga taong mahal namin. Hindi ko alam kung paano matatapos ang gabing iyon, ngunit isang bagay ang malinaw, ang aming kwento ay hindi na magiging tulad ng dati. At kahit na puno ito ng mga pagsubok, may isang bahagi sa akin na naniniwala na ang tunay na pag-ibig, kahit gaano pa ito kahirap, ay may kakayahang magpagaling, magpatawad, at magbigay ng bagong simula. Habang pinagmamasdan ko si Ramon na tahimik na nakaupo sa tabi ko, alam ko na ang susunod na mga araw ay magdadala ng mga desisyon na magpapabago hindi lamang sa aming buhay, kundi pati na rin sa buhay ng buong pamilya.
At sa puso ko, may isang lihim na nananatili, isang lihim na naghihintay lamang ng tamang panahon para lumabas at magbukas ng isang bagong kabanata. Habang unti-unting sumilip ang liwanag ng madaling araw sa labas ng bintana ng ospital, ramdam ko ang bigat ng mga sandaling nagdaan, ang mga lihim, ang mga damdamin, at ang mga tanong na walang kasagutan pa. Ako si Teresa, 59 na taong gulang, at sa gabing iyon, naintindihan ko na ang buhay ay puno ng mga pagsubok na hindi natin inaasahan. Pag-uwi namin ni Ramon, tahimik ang sasakyan. Ang bawat segundo ay parang isang daang salita na hindi nasabi, isang daang damdamin na hindi na ipahayag. Nakatingin ako sa mga ilaw ng kalye na dahan-dahang lumalampas sa aming mga mata, at sa loob ng puso ko ay may isang sigaw na naghahanap ng katotohanan, ng pag-asa, at ng tapang na harapin ang bukas. Pagdating namin sa bahay, habang inaayos ko ang mga gamit sa sala, napansin ko ang telepono ko na nag-vibrate. Isang mensahe mula kay Ramon. Binuksan ko ito at nakita ang isang larawan, ang veranda ng bahay sa Antipolo, malinaw na malinaw ang liwanag ng buwan na pumapasok sa loob at walang tao sa paligid. Sa ilalim ng larawan ay isang maikling sulat, "Nandoon ka, sa lugar kung saan gusto kong maging sa buong gabing iyon." Hindi ko alam kung anong sasabihin. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok, at ang isip ko ay puno ng mga alaala ng gabing iyon, ang mga titig, ang mga salita, at ang mga sandaling kami lang ang nakakaalam. Hindi ko pa rin maintindihan kung paano kami narating sa puntong iyon, ngunit alam ko na ang kwento namin ay hindi nagtatapos sa isang simpleng pag-uusap o sa isang lihim na pagtingin. May mga bagay na hindi kailangang ipaliwanag sa salita, sapat na ang mga sandali na nag-ugnay sa dalawang puso ng higit pa sa anumang maaaring sabihin. At sa kabila ng lahat, may isang tanong na hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko. Paano kung ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging tungkol sa mga yakap o halik, kundi sa mga sandaling nagkakaintindihan tayo ng walang salita? Sa mga distansyang tila malayo ngunit puno ng kahulugan. Habang nakaupo ako sa sala, hawak ang telepono, alam ko na ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang. At kahit na puno ito ng mga suliranin at pag-aalinlangan, may isang bagay ang sigurado ako. Ang bawat sandali, bawat lihim, at bawat tanging titig ay may kapangyarihang baguhin ang buhay. Paano kaya ang susunod na kabanata? Saan ba hahantong ang mga desisyong ito? At higit sa lahat, handa ba kaming harapin ang mga ito ng magkaharap, bilang pamilya, bilang mga taong mailihim, at bilang mga taong nagmamahal sa kabila ng lahat? Ang sagot ay nananatili sa pagitan namin ni Ramon, sa mga tahimik na sandali, sa mga lihim na hindi pa nasasabi, at sa veranda ng bahay sa Antipolo na ngayon ay may bagong kahulugan sa puso ko.